mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa inyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo. Marahay na aga sa inyong nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan sa Zamboanga City na nakikinig naman via 1116 DXAS Radio Comunidad. Buenos dias po. At magandang umaga rin sa mga nakikinig sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa mga nakikinig sa 1197 DXFE Davao at maging sa mga naririto sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga. Magandang umaga po sa inyo at happy listening. Kami ang inyong kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At tayo rin po ay napakikinggan at napapanood sa mga Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185. Sa Signal TV naman po. At ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na si Absidi Ferrer, gayon din ang ating Prodtext na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Abid Lindo, Aileen Valdez, Wenmark Baratucan, Jong Perez at Angelica Calaya. Kasama rin natin ang mga nasa Bukawi Transmitter site. Tayo ay bumabati rin sa mga nagpadala ng mensahe sa ating Facebook page. Happy listening, unang-una kay Macon Balmes Agnir, kay Verdere VL, gayon din kay Belsi La Madrid Sureta, kay Aaron Ray Gacho, kay Nifa Bolo Musa, who says, good morning po sa inyong lahat, watching from Binangonan, Rizal. Rose B. Corpus, good morning everyone, watching from Project 3. At gayon din kay Cindy Bartolome Martin. Good morning po. Yeah, si Ma'am Rose B. Corpus, teacher ko yan. Oh, nung elementary. really? Wow, Yeah, good morning po. Good morning, Ma'am Rose. Siyempre, bumabati rin sa atin, attorney, sila Cindy Bartolome Martin, Lina Larios, si Elvira Resirdo, Batuhan at si Lynn de la Halle. Si Mel Bautista naman ang sabi niya, good morning po sa inyong lahat. Dito bumati sa radyo nakikinig. Okay, so sa ating pong oras ngayon ay nais naman nating pasalamatan ng ating mga kaagapay na patuloy pong nating nakakasama sa ministeryo ng FEBC. Sa tulong ho ng Panginoon at ng inyo pong suporta, mahigit na pong 7 dekada na naibabahagi ang mga balita patungkol ho sa ating Panginoong Hesukristo. At syempre sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ministeryo po ng FEBC ay maaari po kayong mag-message sa ating pong Facebook page sa 702 FEBC Radio TV o bisitahin ang website ng donatenow.febc.ph. Yan po ay donatenow.febc.ph. One word po, no? Para naman sa ibang detalye ay makikita niyo po dyan. Okay? So, before kami mag-start ni Attorney Chona sa ating napakagandang mga usapin ngayon, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito ay hamok sa Awit 73 verse 26. Ang sabi ho rito, puso ko't kaluluwa kung nanghihina man
ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Kayo po ay aming inanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kung meron mo kayong komento, lalo na may katanungan, maaaring ipadala sa amin dito sa ating Facebook page sa Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Sa pagbabalik ng Tapas ng Batas, tutungo na tayo sa ating unang segment na punto per punto segment at pagungunahan tayo ng ating butihing Attorney Jeremiah at ang ating di naman akala at panukala dahil sa isang napakahalagang panukalang batas na ating pa rin pong pag-uusapan. Tabas ng Batas! Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. agapay ng sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Okay, so nagbabalik po tayo muli dito sa Tabas ng Batas. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako doon po si Attorney Chona Cruz Gonzales. Ngayon, Attorney Jeremiah, ano ba ang napakahalagang mga batas na ating pag-uusapan? Actually, Attorney, ang very special ulit katulad nung last week na pinag-usapan natin yung SOGI rights tsaka yung SOGI bill, no? Para pagpapatuloy at may connection din itong ating pag-uusapan ngayon. Pero kasi more on tayo magkukomentaryo doon sa inilabas na isang pahayag na ng United Nations Human Rights Committee na sinasabi mo nila ay they are pushing for the Philippines to pass certain legislations or reform na para makiayon daw sa international treaty ng civil and political rights. At ang medyo kagulat-gulat dito is yung mga proposals na to ay kabilang yung decriminalization ng abortion, legalization ng divorce, at ng mga enactment ng Comprehensive Anti-Discrimination Law. Ito nga yung SOGI rights. So, pag tiningnan mo ang kanilang pahayag, ay ito yung nagpapakita na hinihimok ang Pilipinas. Hinihimok ang ating bansa, no, ang ating kongreso at ating gobyerno na magpasa na ng mga batas na kumbaga mag-legalize. Sabihin na natin, mag-legalize ng abortion, mag-legalize ng divorce at anti-discrimination law, no? At alam natin, yun din ang isang word nila sa tinatawag na LGBTQ rights na nagiging foundation naman sa nakita na nating legalization ng same-sex marriage sa ibang mga bansa. So, siguro i-discuss natin, ano nga ba ang polisiya ng bansa patungkol sa international treaties? Ano ba yan? Kapag ito ba ay treaty sa ibang bansa, ay ito'y automatically na ito po ay batas na rin sa ating bansa. Pero bago ko sabihin yan, siguro
kailangan maintindihan natin na ang nagpahayag na to ay hindi yung pangkalahatang United Nations, pero ito ay isang committee, no? Yung Human Rights Committee na talagang nakita natin na in these recent years ay talagang very vocal sa kanilang mga liberal na thoughts nila, ano po. Pero going back, ano nga ba ang puwersa ng international treaties at international laws sa ating bansa, no? Makikita natin ito, attorney, sa Article 2, Section 2 ng ating Philippine Constitution. Ito yung tinatawag na Principle of Incorporation. No? Ito ang sabi nila dito sa Section 2 ng Article 2, the Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land, and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. Ibig sabihin, makikita natin na sinabi na ina-adapt ng ating bansa ang generally accepted principles ng international law bilang parte ng batas ng bansa. Ibig sabihin, if ito yung tinatawag na principle of incorporation, kung ito ay nagiging parte ng batas ng bansa, ay hindi maaaring mas mataas ito sa konstitusyon. Yes. Di ba? It cannot abrogate. Kasi alam natin na ang mga batas ay kinakailangan nakaalinsunod sa ating konstitusyon, which is the fundamental laws of the land. So, bagamat meron tayong tinatawag na incorporation doctrine, ay hindi ito maaaring sumalungat kung ito ay talagang hindi naman nakaayon sa basic na paniniwala natin na nakabuod doon sa ating konstitusyon. Ano? Yes. So, kaya babalik. In short, ang tayo mga Pilipino ay meron pa rin tayong karapatan na magsabi, sandali, hindi yata ito kaayon sa aming kultura at higit sa lahat sa aming pananampalataya as a whole. Ano? And Attorney Chona, maalala natin in the past shows natin, na-discuss natin yung usapin patungkol sa separation of church and state. Kasi ito yung kadalasan na ipinupukol ng mga kritiko sa mga mananampalataya o sa mga Kristiyano, lalo na sa mga Kristiyano na sumasama sa usapin ng polisiya sa bansa. Pero ano nga ba pag sinabihin nilang separation of church and state? Ang sabi ho ng Article 2, Section 6 na Constitution, the separation of church and state shall be inviolable. Pero, ibig sabihin ba nun na may separation ang salita ng Diyos sa ating bansa? Is it one and the same? No. Makikita natin sa ating preamble mismo. Diba, attorney, sinabi, Pasimula pa lamang, imploring the aid of the Almighty God. Yes. So, ibig sabihin, it really shows yung katulad ng sinabi ng dating Pangulong Duterte, naalala ko sa kanyang State of the Nation address. Unang-una, sinabi niya, the separation of church and state is not the separation of God from the state. So, ibig sabihin, meron palang pananaw na bagamat institutional separation, kumbaga magkahiwalay kayo ng trabaho, ang simbahan at ang Estado, pero hindi ibig sabihin na hiwalay ito sa authority ng Diyos. In fact, ang Pilipinas talaga, yan ang isa sa ating matinding pananampalataya o matinding basihan ng ating konstitusyon ay ang ating relasyon sa ating Diyos. Kasi, attorney, dalian ko, meron kasing 5 na konsepto ng separation of church and state. Una, yung tinatawag na Erastianism, ibig sabihin, ito ang paniniwala na ang church at state ay fused together pero ang state ang nagdo-dominate sa religion. Meron din tinatawag na ecclesiocracy, ang church and state daw ay fused together pero ang simbahan ang siyang nagdo-dominate sa state. Meron din tinatawag na establishment principle, ibig sabihin, ang church at state ay hiwalay pero ang pamahalaan o ang state ay merong sinusuportahan na isang relihiyon. Meron din tinatawag, ito yung popular sa maraming mga liberal thinking, yung tinatawag na
secular humanism or secularist view of separation of church and state, ito ibig sabihin ay separation of God from government. Pero ang huli, yung panglima, ito yung sinasabi natin sa ating pananaw, attorney, ay ito yung mas accurate, yung tinatawag na national confessionalism principle na kung saan paniniwala na ang church at ang state ay hiwalay. Ang church at ang civil government ay ihiwalay na ministeryo pero sa ilalim pareho ng Diyos sa kanyang salita. So, ibig sabihin na hindi pala automatically na sinabi na separation of church and state, hindi na natin pwede balikan ang ating pananampalataya na ayon sa itinuro talaga ng Panginoon sa kanyang salita. In fact, lahat ng ating batas ay merong moral foundations. Ang tanong lamang dyan is anong moralidad ang ating isinusulong? Ito ba ay yung tinatawag na secular humanist views? Ito ba ay Christian views? Ito ba ay Islam? And anything and all of those things. But if you would really look at it, dahil it goes by what is right and what is wrong, at ito ay isang usaping moral na rin when you talk about what is right and what is wrong. So our faith is necessarily included when we do talk about these policies. Anyway, so yan tandaan po natin, meron ho tayong karapatan sa ating bansa na i-determine ano ba ang karapat-dapat at ang nais po natin bilang mga tao. Hindi po porket sinabi ng isa pong international organization, kahit Human Rights Committee pa yan ng UN, the Filipinos may and should, in fact, Attorney Chona, tumindig ho dito sa issue na ito. So, yan lamang ang aking gustong sabihin. At Attorney Chona, ano ba palagay mo dyan? Oo. Maraming nag-comment kasi, no? Ito po ay lumabas sa isang online news hindi ba? At naibahagi sa atin patungkol sa ang UN committee nagsasabi ng Pilipinas ay dapat ipasa ang mga tatlo talaga na batas na pag-decriminalize ang abortion, ibig sabihin illegalize ang abortion, ipasa daw ang divorce bill at ipasa ang SOGI, anti-discrimination and SOGI bill. So, tapos nabanggit mo ngayon yung patungkol naman dito sa separation of church and state, di ba isang bagay rin dyan hindi lang naman dapat din na magtatag ang isang estado o paboran ng isang reliyon lamang, hindi ba? At yan ay pondohan niya ng public funds. Kaya lalo sa konteksto natin sa ating konstitusyon, talagang merong right to religion at may iba-ibang relihiyon, hindi ba? At pananampalataya na nakikita natin maski dito sa ating bansa. At kung sinabi natin right to religion, hindi lamang belief kundi to act on such belief Kaya yan ang isang bagay na nasasaklawan nitong SOGI bill. Nung panukalang batas na ito, yung karapatan ng ating mga kababayan na merong reliyon, may pananampalataya, maging Muslim man sila, Katoliko man sila, Christian man sila, anumang iba pang denomination, meron sa kanilang mga katuruan na ang pagkalikha ng Diyos ay babae at lalaki. Kung kaya't, alam mo, mga indigenous people pala natin, meron pala silang ganyang kultura, kostumbre, paniniwala. Ang kanilang belief system pala ay hindi katanggap-tanggap na meron pang iba other than male and female. At kung yun daw ay isusulong at papilitin sila na sumunod sa isang pulisiya na hindi male and female lamang ang pagkakalikha ng dibathala o ng ating Diyos, nag-i-invite sila ng wrath of God. It's a revelation. Alam mo, on record yan sa mga pagdinig sa Senado itong mga nakaraang buwan. Kaya, wow, it's a revelation. At alam mo, ang isang bagay pa na gusto natin bigyan ng pansin dito sa panukalang batas na ito ay yung sinasabi ng mga advocates na walang same-sex marriage yan. Wala naman nakalagay talaga, di ba, attorney, pag tinira natin, walang nagsasabi na pinahihintulutan ng SOGI bill ang same-sex marriage. In fact, meron ng ibang panukalang batas na may kinalaman sa same-sex marriage, yung civil union, or talagang categorical, malinaw, same-sex marriage to, Dito sa SOGI,
maaaring hindi natin matagpuan yung same-sex marriage. Pero pag tinignan naman natin ang ating mga discriminatory acts na naka-enumerate under Section 5 nitong Senate Bill na kung saan ay ating bibigyan ng pansin, 139, nakalagay doon na discriminatory act pala, attorney, yung hindi mag-issue ng license na ang gobyerno ang nag-i-issue. Ganon ka-general. So, particularly letter H dito, at gusto nating basahin exactly from the bill. So, sabi lang dito, so wala daw same-sex marriage, pero ang sinasabi ay denying an application, it is discriminatory, denying a person access or rather application for or revoking a professional or other similar kind of license. So masyadong general siya that this can include marriage license, no? So saan naman gagamitin ng marriage license, di ba? Siyempre sa pagkakasal, At kaya maaring walang eksaktong same-sex marriage, pero the fact na hindi mo ma-deny, di ba? Let's say ang LGBT ng lisensya na ini-issue ng gobyerno at ganun ka-general yun, so pwedeng marriage license, no? Magiging discriminatory. Parang attorney, para sinasabi natin na meron siyang risk na kasi nga yung hindi malinaw, no? Ambiguous yung provision na yon, baka pwedeng ipilit nila na kasama yung lisensya. Kasi nga, di ba meron tayong rule, di ba, sa batas na nagsasabi na, di ba sa statutory construction, that which is not excluded is deemed included. So walang exception dito walang except marriage license, walang nakalagay. So, ibig sabihin included, di ba? So ngayon, meron pa yung nabanggit natin noong nakaraan na may kinalaman naman sa arrest. So nakalagay dito sa letter K, paragraph K ng Section 5 ng Senate Bill 139, nakalagay riyan na among other cases, prohibited acts under this section include arresting or placing under custody, regardless of whether such arrest has legal or factual basis. So ito na yung sinasabi natin na magkakaroon ng inequality dito, magkakaroon ng injustice dito. Hindi na magkakapantay-pantay tayo rito. Kaya anong equality? Ibig sabihin yan, attorney, yung parang kapag ka na-aresto isang tao at yung tao na yon ay nag-claim na siya ay belonging sa LGBT community sector. So, pwede nilang i-assert na hindi mo kami pwedeng arestohin. Ganun ba yan, attorney? Yes. In fact, noong mga nakaraang mga linggo, hindi ba, merong mga nasangkot doon sa doon sa pangingidnap. Nabalitaan mo ba 'yun? Nasa balita 'yun sa mga sa mainstream media nga na kung saan ay nangingidnap sila at yung ransom ay ginagamit for sex change operation. So paano? Marami nagtanong sabi paano kung meron na palang ganitong polisiya at sinasabi riyan na hindi sila pwedeng arestuhin. Maski nakakagawa na sila ng ganon, na nangingidnap at humihingi ng ransom para daw gamitin sa kanilang sex change operation, dahil meron gantong SOGI bill na let's say naging batas yan, ibig sabihin po hindi sila pwedeng hulihin bagamat merong factual or legal basis. Yun ang mangyayari. Medyo delikado magiging immune sila from suit. Parang imbis na anti-discrimination siya, nangyayari nagkakaroon ng special privileges. Yes, nawala sa mas nakakaraming Pilipino kasi tayo, hindi natin pwedeng sabihin yun, hindi ba? Kaya nga nag-discuss na tayo ng warrantless arrest, nag-discuss na rin tayo ng citizen's arrest. Ano yung mga circumstances na pwedeng arestuhin mo? Isang nakita mo, na talagang may personal knowledge ka na nakagawa ito ng paglabag sa batas. Ngayon, ito ang sabi nila, attorney. Ng mga advocates, ang sabi nila, lahat naman tayo may SOGI. So lahat tayo, pwede natin i-avail yan.
ibig sabihin lahat tayo may, kumbaga parang ano lang siya, what they call this, parang spectrum. Yun ang sinasabi nila. Parang Na ganon. parang Oo. lahat tayo meron, bumabagsak tayo sa certain spectrum. Yung fluid, Yes. yung gender daw at saka sexuality, very fluid. Yes. So Ah. pwede rin tayo, kung ito, naririto raw ito na yung patungkol sa arrest, even or regardless of the existence of factual or legal basis, pwede rin daw nating magamit. Ngayon, attorney, ano naman ang magiging parang- epekto niya sa lipunan natin? Para Kung lahat magulo tayo- sa enforcement. Yes. Wala nang mapapanagot sa mga paglabag sa batas dahil lamang lahat tayo pwede natin sabihin, uy, may SOGI SC ako. Hindi ba? Anong ipapromote natin? Hindi ba kaguluhan yan? Hindi ba anarchy yan? Hindi ba tayo ay being ruled by law? And not by, di ba? Hindi tayo to each his own na kung ano yung gusto natin at kung ano lang yung, di ba, naisin natin yun ang mangyayari. Kaya nga mayroong batas kasi ang batas ang magbibigay ng law and order. I mean, law gives order, di ba? Kaya yung ganong pananaw na makikinabang rin naman kayo riyan kasi may SOGI rin kayo. I mean, di ba, hindi maganda yatang panuntunan yon at pangatwiran yon sapagkat tayo ay magpo-promote ng kaguluhan sa ating bansa kapag kaganyan na wala tayong mapapanagot sa mga gagawa ng mga paglabag sa batas o mga krimen. Hindi ba? Di ba yan ang konsepto ng justice hindi ba? Yung may gumagawa ng mali, napapanagot mo sila dahil sa ginagawa nilang mali, hindi ba? So, meron pang isa na nakaka-alarma rin sapagkat nakalagay rin dito, discriminatory ding practice ito. Engaging in public speech meant to shame, insult, vilify, or which tends to incite or normalize commission of discriminatory practices against persons of diverse SOGI SC. So ngayon, itong isang katanungan din dahil marami tayo na mga pastor, na mga ministers of the gospel, o maski mga imam na nagtuturo ng kanilang mga katuroan base sa kanilang holy book nila, like sa kanila Quran, sa atin ang Biblia. Kung minabanggit ka doon na about homosexuality, wala ka namang hindi mo sinasabi na to shame anybody, to vilify. Mo lang, sinasabi mo yung sinabi ng Bible. Binabasa mo lang, hindi ba ang nasa banal na kasulatan, in our case, dahil Christians tayo. So, ibig ba sabihin, discriminatory na siya? Mahigit lalo na pag tinuturo mo siya. Kasi yun ang sinabi ng Bible. Hindi naman tayo nagsabi noon. So, yun ang sinasabi ng Bible. So, paano mangyayari? Bawal na. Yes, yun ang isang yun ang isang apprehension natin din dito dahil paano kung binabasa lang naman at kasi nga di ba ang ating mga pastor, ang minister of the gospel, you have to declare and the whole counsel of God. Hindi ka pwedeng namimili riyan, hindi ba? At hindi ka naman nagsisingle out ng homosexuality lang. Hindi mo sinasabi ang homosexuality ay more sinful than, di ba? Mas mabigat o graver sin than the others. Sa mata ng Diyos, lahat yan sin. Di ba? At hindi mo hina-highlight yung homosexuality, pero nabanggit mo kasi nandoon di ba? Nandoon ang slander, nandoon ang drunkenness, nandoon ang fornication, nandoon, di ba, yung adultery, mga sexual immorality, di ba? Kasama doon yung banggitin, homosexuality, and those who practice these things shall not inherit the kingdom of God. Binasa mo lang yun. Meron ngang ang feeling niya na shame siya or na insult siya or feeling insulted or na vilify siya. Pwedeng under this provision, pwede siyang, di ba, yung nagsasalita, maaari siyang mahabla. Yeah, tsaka siya, parang ito na yung sinasabi na separation of church and state. Ayan na. Diba? Oo, na parang nga. may kalayaan, dapat freedom of religion, no? Dapat may kalayaan at karapatan din ng mga, lalo na ang mga ngaral at ministro, kahit ang ordinaryong tao na paniwalaan ang kanilang dapat paniwalaan. Ngayon, I don't think na sinasabi naman din natin, attorney, na bawal na sila kung ano ang gusto nilang gawin na lifestyle. Pero what we're saying here is
kapag inimpose na to sa mga churches, sa mga schools natin na para bang hindi tayo pwedeng bilang mga mamamayan na magsabi kung ano yung palagay natin tama at mali para ituro naman natin sa ating mga anak. So I think kasama rin yan sa pwedeng maparusahan kapag at ang nakaka-alarma rin, attorney, ay ang piniprescribe nilang penalty is 100,000 to 500,000 pesos fine na multa. Ay, di ba? At imprisonment and/or imprisonment of not more than 12 years. Imagine, let's say nagbasa ka lang ng banal na kasulatan, may nabanggit tungkol doon sa homosexuality. Pwede kang idemanda, ihabla, na discriminatory ka, di ba? At violation itong SOGI bill. Of course, it's a different matter, kung magpa-prosper ba talaga sa korte yan. But what we are saying is, pwede kang ihabla. In the meantime, na-drag ka na sa court, hindi ba? At gumastos ka na at, hindi ba? Naabala ka, pero you are just exercising your right. Di ba? Religious right. As a preacher pa. Yung mandate mo, yung calling mo is to preach the gospel, di ba? Na tayo ay sinner. We have to know that we are sinners so that we know na we need a savior, di ba? So, iyon no? At alam mo, nabanggit mo kanina, yung isa pa, patungkol doon sa preventing a child. Ito na, parental authority na sa letter P, paragraph P. Preventing a child under parental authority, custody, or guardianship, whether court appointment or otherwise, from exhibiting or expressing one's sexual orientation or gender identity or manifesting rejection of such child's SOGI. Of course, nakalagay ito by inflicting or threatening to inflict bodily or physical harm. Hindi talaga pwede naman yun, yung physical harm. Abuse yan. At meron na tayong batas dyan. Di ba? Violence against women and children. Hindi talaga pwedeng dahil nakikita natin nag-exhibit ng kanyang SOGI tendency, mag-i-inflict ka ng pain dun sa bata. Hindi talaga pwede yun. Abuse yun. Malinaw sa atin yun. Kahit wala, in short, kahit wala yung batas na yan, bawal yun. Yes. Bawal yun for talaga. For whatever reason. Kasi child abuse yun. Yes. Pero ito ang medyo unquestionable. Preventing a child under parental authority. From exhibiting or expressing one's SOGI. Hindi ba? Karapatan ng magulang, nasa family code din. Ano ang mga parental authority? Kabilang doon, yung turuan mo yung anak mo. Tama. Tsaka sa sinabi mismo na Bible, train up a child in the way that he should go. Diba? So, bata pa lang yan, tinuturo na natin sa kanila ang tama at mali. So, attorney, talagang kailangan talagang suriin and we hope na kaya natin sinasabi ito sa ating mga tagapakinig, is para mas maintindihan natin yung perspective, lalo na po tayo dito sa FEBC, sa perspektibo, hindi lamang ng batas, pero of course, ng salita ng Diyos, pakita po natin na hindi po mali na tayo ay tumindig sa ating pananampalataya at ito po'y pinoprotektahan din ng ating batas at konstitusyon. I think, attorney, pwede natin ituloy ulit kasi napakadami talagang mga mahalagang mga puntos dito tayo pwede mapag-usapan. Pero, attorney, siguro babalik tayo dyan at next week abangan nila ang pagpapatuloy ng ating discussion. Pero ngayon, dadako na tayo sa pagbabalik natin sa ating blockbuster segment, na Payo di Asunto. Huwag ho kayong aalis, pabalik ko kami. Taos ng Batas! Ako po si Brother Jun Hamol ng Manila Ojong Mission Church. Sa oras na ito, nais ko pong samahan niyo ako ipanalangin ang frontliners. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, isinasamo po namin sa inyo ang mga frontliners. Nawa po patuloy niyo po silang panatilihing malakas at malusog, lalo-lalo ng kanilang pangatawan habang sila ay naglilingkod at gumagawa ng kanilang tungkulin. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Sige ho, tayo nagbabalik na po at dadako po tayo sa ating segment na Payo de Asunto para subukan po namin ito na bigyan kasagutan po ang inyo pong mga katanungan. Ayan, so ito yung una nating katanungan. Sabi niya, yung bata po ay inampon namin pero ang nakalagay na name ng nanay ay yung tunay niyang nanay, meaning biological mother. Wala po kaming kasulatan or any agreement, pero yung asawa ko ay pumirma sa acknowledgement sa may birth certificate. Ngayon gusto po namin ipakilala ang tunay niyang mga magulang dahil karapatan naman po niya yun. Ang tanong ko lang, may responsibility pa po ba kami sa bata in case na sumama siya sa kanyang mga magulang? Valid ba yung PSA birth certificate na pinagawa ng tunay niyang magulang? Ang hindi malinaw lamang dito, attorney, no, kung yung bang sinabing inampon ay legal adoption. Kasi magkaiba no? Iba yung nasa posisyon mo yung bata at dahil nasa possession mo yung bata, ikaw na nag-alaga, ikaw nagpalaki, etc. At kinonsidera mo na siyang inampon mo siya. Pero iba yung dumaan sa korte. Kasi yung pong pagdaan sa korte, yung legal adoption na tinatawag natin, yung po, pag kayo inisyuhan ng decree of adoption, talagang yung decree na yon na mula sa korte ang magpuputol nung relasyon ng bata sa kanyang biological parents at magkakaroon ngayon ng panibagong relasyon at nitong batang ito doon sa mga umaampon sa kanya. At it makes the whole difference in terms of yung bata, of course, ayon doon sa decree of adoption, yung birth certificate niya ang magre-reflect na itong kanyang adoptive parents, no? Yeah. Tapos susunod na yung apelido niya sa apelido ng adoptive father. Tapos, may right na rin siya to inheritance and support. Yeah. Kaya, tama ho yun. So, sabi nga ni Attorney Chonas, ang pinakamabuti ho dito ay ampunin niyo po ng legal. Ano po, kasi sa lumalabas ho ngayon, kahit ho mukhang nakapirma po yung asawa po ninyo, ay ang nanay na lumalabas ay yung kanya pong tunay na biological parent. So, ang tanong pwede daw bang sumama sa tunay na magulang? Ay kung siya ho ang legal, yun hong lumalabas na legal na magulang, ay maaari pong mangyari talaga yun. In fact, sa batas po, sila ho tinitingnan ng mga magulang po. No? So, maganda ho, no, i-go through ninyo ang legal adoption. Yan. So, next question. Ito naman, sabi niya, may vacant na lote po sa subdivision namin na ginagamit ng lahat. Ayan, so bakante so ginagamit ng lahat. So in-enumerate niya, sabi niya, lagaya ng mga alagang manok, sampayan, at parkingan ng kotse. Ayan. Ngayon po, biglang may nagsabi ng kapitbahay na mayroon na raw pong may-ari ng lupa at pababakuran na raw ito ng may-ari kung kaya't kinakailangan ng alisin ang mga nakalagay doon. Tinanong namin sa developer ang status ng lupa. At sinabing hindi ito natuloy o hindi dito tinuloy ang pagbayad dahil nakasanla ang lupa sa bangko. Pero ang sabi naman ng kapitbahay na kaibigan niya, meron daw silang deed of sale. Ano po pwedeng gawin para ma-confirm kung ano ang tunay na estado ng lupang iyon? So, ayan ang kanyang katanungan. Nangyayari talaga yan sa atin, sa community. Merong isang bakanting lupa, walang tumitira, pero hindi naman ibig sabihin walang may-ari. Ano po? So, babalikan niyo po talaga kung sino po ang may-ari sa titulo. Kahit nakasanla ho yan sa bangko, pero ang tunay hong may-ari niyan, kung sino po ang siyang nasa titulo. Ngayon, kung sinabi hong may deed of sale, ang atin pong presumption dyan is yung may-ari ho ng lupa sa titulo na nagsanla din sa bangko, ay habang nakasanla, ay ibinenta naman niya sa iba. Maari. So, maari na gano'n na nangyari. Pero ulitin ho natin, kung ito po ay hindi pa ho napatitituluhan, ano po, na tinatawag na tinituluhan po dun sa may ari ng lupa, o hindi man lang binayaran yung buwis na nararapat po dyan, ay sinasabi maari pa nga hong ma-question ang paglipat na to sa bagong may-ari. Pero attorney, ang lagi natin sinasabi dito para kayo ay safe, titingnan niyo po kung sino po ang registered owner.
ng lupa. At yun po ang may karapatan na magbakod at magpaalis po sa inyo. At attorney, gusto ko rin sabihin, ang pagbabakod po ay hinihingan din po ito ng permit, pero nung tinatawag na fencing permit. So ito'y kino-coordinate din po sa local government unit, sa office po ng local government, at gayon din po doon po sa loob mo ng subdivision ay dapat pong alam din po ng subdivision nito. Ayan. At ang sigurado lang tayo sa kanyang pinadala sa atin na narration, wala nagmamay-ari sa kanila. Itong property na to, Oo, at nakikigang. Ngayon ay tayo naman, bilang responsable rin naman mga kapitbahay, meron pong ibang may-ari niyan, huwag po natin gamitin nung walang pahintulot nila. Kasi, di ba, minsan nag-a-assume tayo na porque walang gumagamit pa at bakante, gagamitin natin. Medyo kung pinahintulutan tayo, pagka pinaalis ho tayo, pwede na rin ho tayo. Magpasalamat na lang. Kasi hindi naman sa atin yan. Tsaka ibalik po natin doon sa estado ng ating dinatnan. Ano po? Ayan. Pwede bang paupahan ng isang may-ari ng lupa ang kanyang lupa kahit deed of sale lang ang meron siya? Ayan. Kasi naman, may deed of sale, At kung may deed of sale, proof yan ay ebidensya na yung property ay ibirenta po sa inyo. Pero, since hindi pa titled in your name, ibig sabihin, hindi pa ninyo napapatransfer sa inyo. Pero dapat yun na ipatransfer. Kasi nga, maaaring nag-i-incur na po kayo ng mga surcharges, dahil nga may period of time lang, attorney, na kinakailangan after na magkaroon ng deed of sale, i-transfer na, doon sa nakabili. Ngayon, technically naman, itong property na ito ay ibinenta sa inyo at dahil ang property ay sa inyo na ibenta sa inyo at maaaring nasa possession na ninyo, pwede naman silang mag-exercise ng kanilang rights of an owner katulad ng pagpapaupa nito. Yeah. Okay. So, next question. Ayan, next question. Sabi naman niya, namatay po yung asawa. Nag-claim yung biyanan ng SSS burial. Pero hindi ako nabigyan. Pati yung pension, hindi ako binigyan. Kasal kami at may 2 anak. Kompleto kami ng papers. Ano po ang dapat kong gawin? Nako, attorney, dapat tingnan nila kung sino yung dineclare na beneficiary, lalo na sa SSS, Yun. Kasi dapat normally ang asawa ang dinideclare o ang mga anak at kung sakali, attorney, kasi meron mga alam tayong sitwasyon, na kasi single pa. Medyo matagal-tagal siya bago nakapag-asawa, Kaya nakalagay na beneficiary yung mother niya. Mother-in-law. Ngayon pala, pag nag-asawa na, pwede nang palit yung beneficiary. Yun ang hindi nabanggit sa atin kung nagawa niya nung namatay. Tama po. So, ang pinakmagandang gawin, pumunta po sa SSS at alamin po kung sino ang dineclare na beneficiary. At magpakilala rin po talaga kayo na kayo po'y ang may bahay. Yes. At dalhin yung documents. Dalhin nyo yung marriage certificate, pati po ng inyo pong mga anak, yung birth certificates po yan. Ayan. So ito po, isa pang katanungan, sabi niya, dati pong sundalo ang mister ko, nakulong siya sa Bilibid at doon na inabot ng pagkamatay. Na-hold po ang papers niya, kaya hindi ako makaklaim ng mga benefits niya. Ano po ang gagawin ko? Ayan. Na-hold yung papers niya, saan kaya ito, attorney? I think it has something to do with the benefits. Ngayon kasi ang isang bagay dito, di ba, kapag ikaw ay nakasuhan at ikaw ay, di ba, ikaw ay napatunayan nagkasala at ikaw ay nakulong nakulong sa Bilibid. So we can only assume na baka ito ay final judgment na, hindi ba't karaniwan dun sa mga judgments, sa mga ng conviction, ganyan. Hindi ba minsan meron ding may mga accessory penalties din yan? Tama. So, kung ito po ba, kasi attorney, parang
Ako ang ina-assume ko yung papers niya sa pagkasundalo. Ang sinasabi niya, no? Okay. So baka may paper sa pagkasundalo siya na I don't know kung ito ba ay yung pensyon na sinasabi na gusto nilang ayusin. Siguro pinakamaganda siya, puntahan po nila yung kampo. Ano po, kung saan po yan, dito po sa Cap Aguinaldo ay meron pong office po dyan, lalo na dun sa mga veterano po natin. Para malinawan, ano ang status? Oo. Maganda nga ho, in writing din, sulat po kayo kung sa AFP, no? At i-verify niyo po yung status, at anong kailangan yung gawin kung kayo man ay qualified pa, no? Para doon sa ibang mga benepisyo, dahil sa namatay yung asawang sundalo, malaman nyo rin in writing, dahil sasagot po sila sa inyo Dapat sumagot sila, di ba? Dahil pag hindi sila sumagot, may pananagutan din under the administrative code. Kaya put it in writing and send it to the AFP po, para malinawan nyo. Sa pangkatanungan, sabi niya, ito naman may kinalaman sa Amilyar. Sabi niya, may hinuhulugan pong bahay ang mother ko sa isang subdivision at malapit na siyang matapos sa magbayad. Siya po ba dapat ang nagbabayad ng Amilyar kahit hindi pa nakapangalan sa kanya ang house and lot? Attorney, alam natin ang real property tax ay bayad sa paggamit ng property, no? Ito ay kadalasan ay binabayaran talaga ng taong gumagamit ng property. No, pero pag hindi naman ho, minsan ang may-ari pa rin, rehistradong may-ari ang nagbabayad, pero pwede hong bayaran ng tao po na gumagamit ng lupa na ito sa kabila ng hindi po siya ang may-ari. Kasi ho, ito po ay bayad sa use ng property. Ano po? So, kausapin niyo siguro kung sino ho ang rehistradong may-ari. Linawin lamang po na kayo po ang siyang nagbabayad po ng amilyar na yan. Yes. At minsan kasi, attorney, no, sa contract to sell, kasi hulugan no? Hulugan ng mother niya yung house and lot. Sa contract to sell, nakalagay na rin kung sino nagbabayad dapat ng amilyar. Tama. Oo, isa depende sa agreement din nila, di ba? So, pakicheck niyo rin po dahil baka may contract to sell at nakalagay doon na kayo na gumagamit ng property. Kasi minsan contract to sell pa lang pero pinagagamit na, di ba? Ng may-ari yung property niya sa sa buyer, So, depende po. Tingnan po ninyo. Pero sabi nga ni Attorney Jeremiah, kung kayo nagbabayad, maganda pinaparecord nyo rin. Paid by. Di ba? O, ng inyong nanay. Ayan, ako. Yan lamang po ang ating oras para sa ating payo de asunto. Pero kung hindi nyo po napakinggan yung mga naging kasagutan namin, pwede nyo balikan at reviewin ang ating mga naging kasagutan sa 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi po namin nasagot ni Attorney Chona ang inyong pong katanungan, abangan niyo po ito sa mga susunod na Sabado at susubukan ho namin na masagot ho ang inyong katanungan. Okay? So tayo ay dadako na, Attorney, sa ating prayer time. Aming Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo upang magpasalamat at magbigay papuri po sa inyong mga ginawa sa amin pong buhay, sa amin pong talakayan ngayon sa programa pong ito. Father, we pray and we lift up to you our nation. Lord, we pray that you would allow our nation, Lord God, to obey you, Lord, and to stand up, Lord, for your principles and for your word. Lord, that gayon din ang lahat ng mga nakikinig po sa amin, O Diyos, na nagmamahal at nananampalataya sa inyo, Lord. We pray that you would also strengthen them in their individual situations, Lord. Sa kalapong mga pinagkakaabalahan, ang mga alalahanin, O Diyos nila, Lord, we pray that you would even teach us to trust you, Lord, always. And we pray na ang lahat ng mga salita na amin pong nasabi sa araw na ito ay magdala po ng buhay at magdala po ng pag-asa. At sa mga hindi mo namin natalakay, O Diyos, ikaw pa rin po, O Diyos, ang siyang umabot po sa bawat isa, Lord, na nangangailangan ng tagapagtanggol, Lord.
nangangailangan, Lord God, ng liwanag at ng gabay at giya sa kanila pong pang-araw-araw na buhay. Sa iyo po namin binabalik ang pasasalamat sa FEBC, sa lahat po, Lord God, ng bumubuo ng ministeryong ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Salamat, kaagapay, sa mga tumutok sa radyo, online, via Facebook at YouTube, sa Channel 185 Signal TV, sa GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzales na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kami sa susunod na Sabado sa parang oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung unawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.